Nabigla si Senadora Risa Hontiveros matapos kumalat ang balitang nakalaya si Pastor Apollo Quiboloy, habang siya naman ang nadawit sa isang demanda. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking pagkagulat at pagtatanong mula sa publiko kung paano nangyari ang ganitong sitwasyon. Report yun sa mga ulat habang inaasahan ng maraming nahaharap sa seryosong kaso si Quiboloy, bigla na lamang siyang nakalabas sa kulungan. Sa halip, ang pangalan ni Hontiveros ang lumutang bilang kabilang sa iniimbestigahan. Dahil dito, hindi na iwasan ng senadora na magpahayag ng pagkadismaya at iginiit na isa itong malinaw na taktika para ilihis ang atensyon mula sa tunay na mga issue laban sa pastor. Sa ngayon, maraming mamamayan ang nagduda sa proseso ng hustisya at nananawagan ng mas malinaw na paliwanag mula sa mga autoridad. Habang nananatiling tahimik ang kampo ni Quiboloy, ipinapakita naman ni Hontiveros ang kanyang kahandaan na lumaban sa demanda. Ang tanong ng bayan, sino nga ba ang tunay na mananagot sa dulo ng usaping ito? Crimes allegedly being committed by the pastor. Very clear ang definition ng crimes, ang penalties. Pangalawa, yan pong chairperson, obviously, sobrang bias. Yang mga payag niya, dinideklara niya na guilty as hell itong si Pastor Quiboloy. Sapagkat yung mga press releases niya, pati mga interviews niya, sinasabi niya na ito raw si Pastor, isang religious leader, yung pala daw ay maraming ginawang krimen, marami nang ginawang mga abuses. Biro niya, nag-iimbestiga siya, at the same time, siya naguhusga. Kaya hindi talaga dapat, maling-mali. Talagang, it's brazenly illegal and naked abuse of legislative power. Samantala, Attorney Sal, pinuna ni Senator Risa Hontiveros ang pagpunta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa ikapitong araw ng laban kasama ang Bayan Prayer Rally sa Liwasang Bonifacio. Sa isang press conference, sinabi ni Hontiveros, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumipensa sa isang tao na akusado sa napakaseryoso, mabibigat na mga offense laban sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan. And sabi din ni Hontiveros sa sana daw yung effort nilang dalawa ay binuhos sila sa pagdepensa sa ating mga mangingisda, kasundaluhan at Coast Guard laban sa pambubuli ng China. Pakialamera talaga itong Biro mo, pati yung karapatan ng isang mamamayan na magpunta sa isang peaceable assembly ang magpahayag ng kanyang damdamin, tinatanggalan niya. Abay, siya, hindi ka lang OA. Kung hindi talagang you're showing your ignorance of the Constitution, of the law, as well as ethics, bakit hindi ito nagmana sa kapatid niyang si Pia? At saka sa kanyang mga kaibigan ko, mga parents nito, kasama ko sa isang spiritual group. Ibang klase rin to. Pasaway. Well, I hope, Attorney Sal, yung mga mababatas natin, they're not blinded dun sa kanilang ambition for higher office and they're using pastor as a stepping stone for that ambition. Ayun na nga ang ginagawa nila. Ano bang blinded? They're blind. They're deaf. Well, if you're doing that and you're doing evil things, what you sow is what you reap, Attorney Sal, and that's biblical. Samantalang magkakaroon ng pagpupulong si Pangulong Bongbong Marcos kasama si U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa Martes ng susunod na linggo upang talakayin ang mga usapin ng kooperasyon at seguridad. Ang kanilang pagpupulong ay magaganap sa kasunod ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China hinggil sa mga alitan sa teritoryo sa South China Sea. Kung dito, ipinangako rin ni Marcos na ipagtatanggol ang mga pananagutang pangkaragatan ng Pilipinas matapos tawagin ni Pangulong o ni China's President Xi Jinping ang salatang lakas na mag-ugnayan sa mga paghahanda para sa mga kaguluhan sa militar sa dagat. Ano po ang masasabi niyo dito sa hakbang na ito, Attorney Sal? Are we enhancing our really enhancing our relationship with the United States of America
At the same time, making our relationship with the Chinese government worse. Ako, ulitin ko po yung aking mungkay. Huwag kayong may pag-usap, Mr. President, kung kani-kanino. Presidency ng China kayo may pag-usap. Kayong dalawa lang ang pwedeng mag-solve ng tension na yan. Huwag nyo lang isama yung mga iba kasi nagagamit lang kayo. They are being used as a pawn for the conflict in the West Philippine Sea between US, China against Taiwan. Kaya si presidency na lang kausapin nyo. Magkakasundo kayong dalawa. And with this development, Attorney Sal, and we are, our government is, patuloy yung cooperation, discussion, between the United States of America and the Philippines. Yung sinasabi kasi ng mga geopolitics experts, Attorney Sal, yung proxy war na may ipit tayo, parang mas pinapadali natin ang mangyari na, Attorney Sal. Ganun na nga. Exactly. Kaya kasabi mo na si presidency. The question is, Attorney Sal, who is advising the president to do this? Tama ba yung mga advices sa kanya, Attorney Sal? Well, I suppose matalino naman yan si Ferdinand Marcos Jr. Otherwise, hindi magiging presidente. Pinag-aralan. Marunong naman siya mag-analyze. At yung mga previous decisions niya on controversial cases, nakita ko naman yung kanyang sense of justice. Ikaw naman, Speaker Martin, ang galing mo talaga. At talagang ayaw mong pumayag na hindi sumama. Pati si Senador Mix, nahawa na rin, sumasama na rin. Ano bang pinaggagawa ng dalawa dyan? Yan yun na si Presidente Marcos Jr. kasi trabaho niya yan. It's part of his job. But your job as a Speaker and Senate President, hindi kasama yan eh. Gumagastos ang taong bayan para sa inyo na walang katuturan. Dito kayo, nandito. Hindi nga kayo nagkakasundo eh. Nagkakasundo lang kayo sa pagbiyahe. Pero dyan sa Chacha, hindi kayo nagkakasundo dalawa. Samantala, ayon sa isang mamabatas, kung maratapi ka ang mga inihandang mga pagbabagong pang-ekonomiya sa 1987 Constitution, maaaring isama ang Kongreso ang isang proseso ng, o maaaring isama ng Kongreso yung isang proseso ng pagsala na hahadlang sa China at iba pang mapangalib ng mga mamumuhunan sa batas na magpapahintulot sa dayuhang pamumunuhan o pamumuhunan. Sinabi ni Cagayan, the Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez itong Huwebes, na bagamat ang pag-ratify sa resolution of both houses o RBH number 7 ay maaring mag-alis ng mga limitasyon sa mga dayuhang pamumuhunan, hindi nangangahulugan na lahat ng dayuhang kapital ay tatanggapin sa bansa. But ang question is, Attorney Sal, why are they zeroing in with China? Hindi, ako, huwag na yung pag-usapan yung Chacha, pag-usapan na lang natin at tugunan nyo yung mga problema ng taong bayan, yung pang-araw-araw na pangangailangan. Kasi nagiging cover-up yan eh, para hindi sila ma-confront on these very basic issues. Yan, puro Chacha na lang sila. Magtango kaya kayo. Attorney Sal, where they were saying, Attorney Sal, yung itong revision, kailangan mga baguhin sa ating saligang batas, hindi naman daw directly makaka-apekto ito, especially itong mga dayuhang pwedeng mamuhunan dito sa bansa, Attorney Sal, directly makaka-apekto sa mga mahihirap nating kababayan, kundi yung mga mayayaman natin na mga kababayan dito sa Pilipinas ang makikinabang daw dito. Totoo naman yun eh. Ever since naman, nakikinabang talaga yung mayayaman. Pag-aralin nyo lahat ng mga Pilipino, yun doon kayo mag-concentrate mo na. Educate the Filipinos. Yung mga hindi kayang magpaaral sa kanilang mga sarili. Ng pag-asa para maisabatas ang mandatory ROTC bill. O, yan ang sinasabi natin. Yung mga mahalaga, di ba? Sa halip na tutukan nyo yung Pastor Kibuloy, na walang basihang factual legal, yan ang tutukan nyo. Magkaroon ng batas para maging mandatory yung ROTC. Wala. Natutulog. Talaga naman. Attorney Sal, bago tayo mag-weekend, ano po ang ating last message para sa ating mga kababayan? Ayun. Ang message natin, ang mga kababayan natin, wala nang problema dahil
napupukaw na ang kanilang damdamin at Gising na nagigising gising na. sila. Ang kailangang bigyan natin ng mensahe, yung mga lawmakers, mag-focus na ho kayo sa trabaho nyo. Huwag na ho kayo yung nanggigipit kayo ng taong inosente. Yan ang mga akin. Talaga yung senador yan hot na hot. Talagang siguro gusto niya bisitahin si Pastor Rizano sa pulungan. Talaga naman, tama yung ginagawa ni Senator Robin. Talagang dapat tutuloy niyan. Kasi nga, unang-una, walang basis ang pagpapatawag sa kanya. Paulit-ulit na natin sinabi na hindi ang Senado ang tama o wastong ahensya o tangay ng gobyerno na dapat dinggin ang mga akusasyon ng krimen sa isang tao. At lalong-lalo na meron ng ruling ang DOJ na binaliktad nila yung desisyon ng piskal sa Davao at ihain na ang formal na demanda. O anyway, with more reason, dapat itigil niya na yung committee hearing na yan. Sapagkat meron ng pag-uutos na i-file ang kaso sa hukuman. At yun ang tamang proseso dapat. Hindi ang Senado o any of the committees. Kaya tama po ang ginawa ni Senator Robin. At sana, yung mga miyembro ng komite, tingnan po ninyo ang kawalan ng basihan, faktual at legal. At saka pinagpipilitan, nabanggit na naman niya yung aid of legislation. Meron na akong desisyon ng Korte Suprema doon sa Parmali case na yung contempt order, dapat hindi basta-basta ginagamit ng Senado. Kailangan maingat ka dyan kasi nagiging abuso sa kapangyarihan ang ginagawa nila. Yan ang kitang-kitang abuso kasi unang-una, wala namang dahilan para ipatawag mo dyan. So kung wala dahilan para ipatawag, may dahilan na tanggihan ang pagpapatawag mo. Hindi po ba? So kung ipagpipilitan mo yung pag-aresto, ibig sabihin, isa lamang ang layunin mo dyan. Number 1, biyain. Number 2, pakulong si Pastor. Number 3, para nagtatanim ka ng takot at pangamba doon sa mga kaalyado ng mag-amang Duterte. Kasi talaga naman ang target nila si dating Presidente Duterte at si Vice Presidente Duterte. Yan ang katotohanan. Alright, maraming salamat Attorney Sal. Pero noted din Attorney Sal yung sinagawang rally din ng mga members, ng mga key leaders ng Kingdom of Jesus Christ. Dito sa Metro Manila, talagang ipinakita nila ang kanilang puwersa. Una, the other day, doon sa Diwasang Bonifacio. Yan, nakita mo sa screen natin, Attorney Sal, yung pagdami. Pinakita ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ kung paano ba isinasagawa yung tamang prayer rally, Attorney Sal. Kita mo naman, Attorney Sal, kung paano magkaisa yung mga supporters ni Pastor Apollo Sikibuloy dito sa Metro Manila. Nag-alay ng mga dalangin, nagpahayag ng suporta ang bawat isa, Attorney Sal, Sabi nga namin mga taga-Kingdom of Jesus Christ, bago nila makuha si Pastor Apollo Sikibuloy, dadaan muna sa 7 million members ng Kingdom of Jesus Christ, Attorney Sal. Pero Attorney Sal, maliban dyan, yes, Attorney Sal. Nakit ko nga doon sa talumpati ko dyan sa Liwasang Bonifacio. Pinapurihan ko ang mga miyembro ng Kingdom sapagkat unang-una ako, napaka-organisado at isa lang ang ibig sabihin, merong disiplina at pag may disiplina, merong pagkakaisa at pag pagkakaisa, nakikita yung pag-ibig sa pusong namamahay sa bawat isa. Kaya nakita natin. Pero meron akong komentaryo dyan we should not limit the rally coming from the Kingdom of Jesus Christ supporters. Of course. Kasi marami ang nag-text sa akin. Masama pa nga ang loob ng iba. Sabi niya, bakit hindi ho namin alam yan? Bakit dapat sinasabihan kami in advance
kailangan malayo pa para nakakapag-prepare kaming sumama. Gusto naming sumama dyan. Oo nga naman. Kasi ang announcement ko po rin sa my show on the day itself Kasi nalaman ko the day before. Kaya kailangan siguro bigyan natin like mamaya meron palang rally o hindi nakakaalam. Magugulat na naman sila. Tama naman kami dyan. Sabi nila, teka mo na. Sabi nila, nangihikap suportahan si Pastor pero hindi nyo kami sinasabihan. Nakakantsawan patuloy ako. Oo nga naman. Noon. Pero sabihin mo mga 2 linggo para ilalagay ng schedule, may rally, kailangan pupunta kami doon. Dadaling ko pamilya ko, dadaling ko grupo ko, dadaling ko family chats ko. Ganun po ang pag-uorganisa ng isang malawakang rally. Kaya natin yung ginawa po ng panahon. Kami pong mga aktivista noon talagang pinaplano namin ng gusto. Hindi karaka-raka. At gaya na sinabi mo, Atty. Sal, dahil may rally nga ngayong gabi dyan sa Liwasang Bonifacio, hindi lang gagawin tonight ang rally na ito. Straight po ito gagawin for 7 days yan sa Liwasang Bonifacio. Gaya na sinabi ni Atty. Sal, marami nag-text sa kanya, no? Alam mo ba, Atty. Sal, marami kaming nakausap doon yesterday na hindi members ng Kingdom of Jesus Christ. I mean, dun sa Liwasan. Sabi pa nila, tinanong ng other members, paano mo nalaman na may rally kami dito? Kasi napanood namin sa programa ni Atty. Sal. O diba, marami ka mga televiewers, Atty. Sal, at sila ay pumunta at nakalahok dun sa ating prayer rally. So yung, gaya na, dahil na-mention mo na Atty. Sal, i-announce na natin dahil simula mamayang gabi and for 7 days, magkakaroon po ng prayer rally na pinamagatang Laban Kasama ang Bayan. Diyan, gaganapin po sa Liwasang Bonifacio. At panawagan po namin sa ating mga kababayan, tumindig at makipagkapit-bisig makaisa dito sa ating prayer rally ngayon March 6 hanggang 15. Mag-uumpisa po yan sa ganap na alas 6 ng hapon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Magsuot po ng puti para sa kapayapaan, hustisya at kinabukasan ng ating bayan. Ang pagtitipon nito ay walang bayad. Huwag kalimutang magdala ng sariling pagkain at tubig. Kasi Atty. Sal, I'd like to take to Atty. Sal, may vlogger naglabas na hindi daw nakatanggap na, may mga ina-interview siya ilang individual na nagsuot pa ng shirt at sinabing hindi daw sila binayaran. Kasi nga naman, gaya na sinasabi namin, hindi po binabayaran yung pupunta na Atty. Sal. At natatawa kami Atty. Sal kasi kung makikita mo yung crowd namin at Atty. Sal, ibang-iba dun sa mukha ng mga in-interview. Hindi namin kauri yung mga yun Atty. Sal na nagsasabing hindi sila binayaran. Definitely kasi hindi po bayad yung mga pumunta doon. Yes, Atty. Sal. Yung rally yung gagawin itong araw, di ba? Tawagan natin yung mga, alam po ninyo, like Oropesa, Elizabeth Oropesa. Gustong-gusto niya pumunta, hindi niya nalaman. Alam niyo ito, ilang milyong viewers ang kanya, nagbablog ito Kung sana nanawagan siya. Kaya ang panawagan natin sa mga vloggers, gamitin yung Facebook, gamitin yung family chats, yun i-announce ninyo para maraming dumagsa. Marami ng kingdom, mga miyembro, pero mas mabuti yung ang mga ordinaryong tao ay dumating pa. Well, open tayo, Atty. Sal. Kung sino man ang gustong pumunta doon, makipag-coordinate or we will also coordinate with Miss Elizabeth Oropesa. I think one of our reporters is already coordinating with her, Atty. Sal, on the possibility na magsalita siya tonight. If not tonight, sa mga succeeding days natin. Of course, kayo, very welcome kay Atty. Sal and all our anchors here in SM Night to speak, no? Doon sa ating crowd. And of course, Atty. Sal, we thank you for your time dahil nakiisa ka doon sa ating sa aming prayer rally. Ang ating, gaya sinabi mo, we're not just limiting it for the members of the Kingdom of Jesus Christ, but for everyone. But gaya ng sinabi namin, yung umattend lang doon, mga key leaders na to Atty. Sal. And we are also expecting that more will attend Atty. Sal, no? Even the members of the Kingdom of Jesus Christ here in Metro Manila, in Luzon, in Visayas, in Mindanao, hindi na namin pipigilan if ever pumunta sila dito sa Metro Manila to join us in this rally. Samantala, Atty. Sal, posibleng... yes, Atty. Sal. Yung mga senador na sa pagka-inosente ni Pastor
Polo Kibuloy, ay aanyayahan din natin na Yes. samahan tayo sa mga ganito. Pati yung mga miyembro ng Kongreso, dahil meron dyan tahimik lang naghihintay lang. Mhm. Makikitang magiging patayan ng pagpunamos sa mga realista. At ito po ay nagpapakita na talagang malusog ang ating demokrasya. At pati na mga pulis, talagang sinisecure nila yung lugar at wala tayong nakikita ng mga nagtatangka na guluhin ang rally. Nakikita natin ay mga tao, ordinaryong mamamayan na masusing nakikinig sa mga talumpati at nakikisama sa lahat ng mga ginagawa ng mga realista. Ito man ay kumakanta, ito man ay sumasayaw, ito man ay nagmamarcha o kahapon na-block yung ating sasakyan. Nung palis ako, biglang dumaan sa harap namin yung buong libu-libong tao nagmamarcha, kaya 30 minutes kami. Hindi ako makaalis. Nung nagpaalam ka para umuwi, hindi ka pa rin pala nakauwi. Yung sasakyan, biglang nauna yung mga may hawak ng flag. Wala na. Nag-Jericho March. Ito din kasi prayer rally ito, Attorney Sal. Nagsagawa yung mga sumali dun sa ating prayer rally ng Jericho March for 7 days. Diba sa Bible, Attorney Sal, ang naging weapon nung panahon dun sa Old Testament para mag-tumble down yung walls of Jericho is yung pag-ikot nila 7 times doon, Attorney Sal. And on the last ikot nila, Attorney Sal, talagang ginamit nila all the musical instrument and kantahan. And with that, Attorney Sal, diba? Nawasak yung walls of Jericho. But this time, Attorney Sal, it's at the walls of Jericho, Attorney Sal, ang pinaglalaban natin dito that we want to topple down. It is the wall of corruption, the wall of abuse of power, name it, Attorney Sal, lahat ng dapat na matopple down dito sa ating gobyerno na dapat mawasak na, Attorney Sal. And, mabigyan ng chance sa ating mga kababayan na mabigyan ng leadership na talagang tunay na may malasakit sa ating taong bayan at para talaga sa ikabubuti ng ating bayan. Ibig mong sabihin, 7 beses sila nagmarcha? 7 days. Once lang. Akala ko, biro mo kung Sa Old Testament, Attorney Sal, on the last day, umikot sila 7 times. Akala ko, 7 times. Buti hindi natin ginaya 7 times. Hindi, kasi 7 days tayo Attorney Sal. Pero alam mo, Attorney Sal, kaya 1 beses lang sila umikot. May curfew sa liwasan. If gawin natin ng 7 times, Attorney Sal, anong oras na matatapos? Mabuti nga. Kung hindi, 3 oras ako nag-aantay doon. Kaysa... Hindi makalabas. Kami lahat makalabas Pero alam mo, Attorney Sal, isa sa mga highlight ng prayer rally ng Laban Kasama ang Bayan last night. Kasi yung surprise sa pagbisita, alam mo, Attorney Sal, yung mga organizer, nakausap ko, Attorney Sal, hindi nila inaasahan na darating si Vice President Sara Duterte. Kasi I think she was invited, pero hindi siya nag-confirm, no? I think meron siyang schedule at nagpaliwanag siya na hindi siya makakarating. And nagulat yung mga organizer at yung mga kababayan natin at Attorney Sal, dumaan siya sa likod. So bago siya nakarating doon sa harapan, Attorney Sal, wala na, dinumog na siya ng mga tao, kinumusta yung mga tao at inabot pa siya ng ulan. Rain or shine, talagang nagpa-picture yung mga kababayan natin kay Vice President. But with that, Attorney Sal, ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte ay isang mensahe that she is supporting our Pastor Apollo C. Kibuloy. Una niya nang sinabi in an interview sa media na magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!